He was passed away for a few days. My condolences and my sympathy to the family. Wala kaming bigla lang, we don't know na bigla lang siyang namatay. Nagkasakit lang ng a few days lang, and then after a week ay namatay siya. So sad talaga. Subscribe na! Welcome back to my channel, my friends and friendship. This is the flowers for the Mother's Day. Here, a red rose. Roses are red, my love. Violets are blue. Ooh. Flower is sweet, my love. This is the rose. And thank you for the flowers. So happy Mother's Day to Mama Ella and to all the mothers. And hope for the best to all the mother. Ayan. So my friends and friendship, ito yung flowers coming from the family of Zoe's dad. They gave us to us here. And tomorrow is the Mother's Day, my friends and friendship. So, welcome back to my channel, my friends and friendship. Happy Mother's Day to all of you at sa ating lahat. And thank you for watching, my friends and friendship. Today's morning, it's Saturday. It's Zoe has walang pasok. At Mama Ella had a time to relax in the house. And Papa Dudes hindi pa nakakain. Pa-English ako. Hindi pa nakakain ng breakfast. Ako kumain ako ng 3 pandesal. Say hi to my papa. Say hi. Say hi. 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 May sipon siya. Allergy ngayon. At ang mata ay namamaga sa Makati talaga, my friends and friendship, ang eyes. So, kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? I hope and pray that lahat ay nasa magandang kondisyon. Ang pangangatawan ang magiging okay at walang sakit. At sana, ang problema ay iwaksin na lang ninyo yan sa isipan. Balikan na lang ninyo pagkatapos yung kumain. Huwag kayong mamroblema kung gutom kayo at baka manghuli kayo ng langaw. Kaya, yan yung problema. Just only a problem. Tayong kumakain ng kanin at kumakain ng ulam. Kaya, marunong tayo mag-solve ng ating problema. Kaya nating lahat ito. Hindi bibigay ng Panginoong Diyos sa atin ang problema kung hindi natin kaya, right? Kaya, relax lang kayo. Just enjoy life. Hindi natin alam ang ating buhay. Yes. So, like the brother of my husband, itong si Papa Dudes. The brother he was passed away for a few days. At nakatira sila doon sa Juneau, Alaska. My condolences and my sympathy to the family. Yun talagang spare partner ni Papa Dudes. Wala kaming bigla lang, we don't know na bigla lang siyang namatay. Nagkasakit lang ng a few days lang, and then after a week ay namatay siya. So sad talaga. It's not supposed to be na mamatay siya dahil it's only 81 years old at malakas pa siya. Architect siya. At nandito siya ngayon sa Juneau, sa Alaska. Ang whole family ay nandoon. Kaya hindi naman makakapunta si Papa Dudes. Kaya ang mga bata na lang, ang mga anak ko, sila na lang ang pupunta doon dahil hindi lang biro kasi ang layo din ng Juneau. Yun ay nasa Alaska. Yung parang island lang siya ng Alaska. Kaya sila na lang pupunta ng mga bata. Sobrang mahal ang ticket, parang napunta ka rin ng Philippines. Pero they love their tito. That's why sila na lang ang binigyan ng papa na kayo na lang ang mag-represent para sa akin
dahil hindi na siya makakasakay ng eroplano. Yun yung iniisip namin na bigla lang siyang nawala dahil sinong magkakala dahil he's so strong. Okay siya. Wala kaming naririnig kundi gout lang. Yun lang ang mga sakit-sakit niya. Sometimes may mga problema rin sa kidney pero not really bad. Pero bigla lang kasi may friends and friendship. Kaya ang inakala namin si Papa Dudes na wala nung nakaraang ilang beses na siyang pabalik-balik sa ospital. Parang ginagawang hotel na ni Papa Dudes nga ang hospital, ang ER eh. Hindi namin alam at nag-uusap pa sila parati ng Papa Dudes. Sabi niya, brother, lakasan mo ang loob mo. Magpagaling ka at uuwi pa tayo sa Pilipinas at magkikita pa tayo. Silang dalawa yan, my friends and friendship, bigyan ko kayo ng background, ay magkasunod silang dalawa yan. 2 years apart, I think, or 3 years apart sila. Sila ang talagang magkasama simula noong bata pa hanggang sa nagbinata na sila. Nagkahiwalay lang sila ng landas nung mag-asawa ang brother niyang si Manong Yuli. Rest in peace, Manong Yuli. At itong kapatid mo talagang nagdadalamhati din, pero sabi ko, yan mo na at nakapahinga na si brother mo. Kaya yun, masakit talaga sa pamilya ang nangyari na bigla lang, pero that's will of God. Wala na tayong magagawa. Kala namin, sabi nga namin, ikaw Papa Dudes, una kay Manong dahil malakas talaga si Manong. Pero nauna siya. Kaya sabi ni Papa doon, ang daya mo. Sabi mo, uuwi pa tayo ng Pilipinas at magbabakasyon tapos iniwanan mo ako. Yun. Natural lang naman ang malungkot. Ang malungkot sa pamilya. It's a part of life. Pag may mawala, malulungkot talaga. Kaya parang okay lang dahil sa mga sacrifices din niya in biglaan ay nakapagpahinga na siya. So, he may rest in peace together with the God. Kaya yun lang, my friends and friendship. Kaya itong GoPro, pag pumunta sila ng Alaska, Juneau, ang mga anak ko, ipapadala ko rin. Para kahit doon man lang mapapanood namin dito sa California at ng kapatid niya doon sa Minnesota at ni Papa ang kanyang pagkawala at ang kanyang pagburol doon sa lugar. Okay, so my friends and friendship, how are you? Zoe, how are you, my dear? Good. Ayan, nagagawa, walang pasok eh. Ayan, magtutupi pa ako ng aking labahin. At so you can give the TV to Papa, okay? Okay, at kakain pa lang, magre-ready ako ng breakfast ni Papa Dudes. At gagawan ko siya ng kape. Ano pa ba ang binago, my friends and friendship natin? Yun lang ang everyday na ginagawa ko. Ang buhay Amerika ni Mama Ella, always like this. Kaya wala naman tayong magagawa, wala naman tayong ibabago dahil yun na nga yun. Pinapakita ko lang sa inyo at I know yung mga dito rin naka-base sa Amerika ay mayroon nakaka-relate din sa mga ginagawa ko at yung mga friends and friendship ko rin sa mga ibang lugar at sa Pilipinas. Kaya you're so lucky. Pag nandiyan kayo sa Pilipinas ay may nakakausap kayo sa labas, nagkukwentuhan, nagmamaritisan, pero dito lang sa loob ng bahay. Makakalabas ka lang pag nag-church o kaya ay go grocery. Yun lang ang life dito sa Amerika. Mas okay sa mga bata because they can go anywhere. Pero pag ganito ng katulad kay Papa Dudes, ako okay pa. Si Papa Dudes hindi ko rin maiiwan dahil hindi siya masyadong makalakad. Dinadala lang namin sa casino, nagpupunta kami. Pero hindi naman all the time na nagkakasino dahil wala namang pera na dadalhin sa casino. Nagpupunta lang kami sa casino kung may available na pera na walang sabit sa kung anumang mga babayarin. O diba? Kaya magre-ready ako ng breakfast niya. Nakakain ako ng 3 pandesal. Gagawa daw ako ng, sabi ni Papa Dudes, ng egg na scramble with sibuyas. Damihan ko daw ang sibuyas. Ayaw na niya ng pandesal at meron siya dong star bread. Ito na lang ang lulutuin kong maigi itong
sibuyas para mabango. Shout out sa kapatid namin sa Minnesota. Shout out to Manong Dave and Manang Fanny Hine, Buholano Hine in Minnesota. At saka shout out kay Jojo. It's Buholano, the brother of Papa Dudes, and the sister si Manang Fanny. Nandun siya sa Minnesota dahil nag-nurse siya doon sa Mayo Medical Center. At shout out Manang. Sana nanonood ka ng aking mga vlog. Panoorin mo ang aking mga vlog na to para makikita mo ang kapatid mong si Judesis at ang the whole family. So, ingat ka lang always and alagaan mo lang sarili mo dahil wala kang mga kapatid na malapit sa iyo. Nandiyan ka sa lugar ng mga puti. Andoon din ang asawa kasi niya is puti, American. Nandoon din ang anak lang niya is 3. At nandoon sila. Siya, my friends and friendship, ang sister namin yan, Manang Fanny, ang tulong at nag-petition sa amin papunta dito sa Amerika. Pinitisyon niya ang brother niya. Pinitisyon niya yung namatay nga si Manong Yuli, si Judy, at lahat ang family ay nakapunta dito. That time ay doon kami tumira sa Minnesota at kaya lang parang hindi ko nakayanan ang lamig doon. Dahil talagang nag-snow talaga doon, my friends and friendship. Kaya, siyempre, pag nandito ka na sa Amerika, naghahanap ka rin ng opportunity. Dahil lalo na nahihirapan din kami doon dahil malayo sa mga pinagtatrabahuhan. Dahil ang mga trabaho is mostly ang trabaho din doon. Nagtrabaho ako din doon that time nung pagdating namin sa Minnesota, doon sa Methodist Hospital sa Mayo Medical Center as a food staff. Nag-prepare ng mga pagkain sa all people sa hospital na nako-confine. Kaya nagtrabaho din ako doon. Pero hindi ko lang kaya yatang lamig doon. Sobrang lamig. At nag-snow. Hindi ako makakagalaw pag malamig. Kaya nung pumunta na ako dito sa sa California, dahil nandito ang aking mga kapatid sa side ko naman. Kaya mga after 3 months siguro, namin pag-stay doon sa Minnesota, ay lumipat na kami dito sa California. At dito rin ako nagkaroon ng marami rin trabahong pinasukan ko. Hanggang sa napunta din ako sa isang work na production. Nagtrabaho din dito, lumipat kaming lahat. Dito ang mga anak ko. At nagtrabaho din sila rito sa nursing home. Si Papa Dudes din, the first time nagtrabaho sa nursing home. And then after all, ay bumagsak na siya na naging security guard sa isang company din. Kaya yun ang aming buhay dito. Tumira muna kami dito for, I think, 1 month sa kapatid kong babae at bago kami naghanap ng aming apartment na tinirahan naming buong pamilya, yung mga anak ko. After na nagka-stable na din kahit papaano, mahirap kasi magsimula dito sa Amerika. Stable na sila. Yung pinauwi na namin sila sa Pilipinas at mag-aral, tapusin ang kanilang course na nursing. At habang nagtatrabaho ay nag-aaral sila. Kaya after all yun, nakatapos din sila ng kanilang nursing course. Kaya naiwanan doon ang aming kapatid na nagpetisyon, si Manang Fanny sa Minnesota. At lumipat din ang kapatid nilang si Manong Yuli at ang family sa Juneau sa Alaska. Doon sa, may kapatid kasi sila doong nakatira din. Maganda din doon sa Alaska. Mayroon maganda ang lugar din doon. Yun lang, hindi yung Cat Paris dito sa California na lahat malalaki ang mga building, yung mga ganun. Doon island yun. Doon karamihan ang mga crew liner
doon dumadaong sa lugar na yun is a tourist spot din. Yun lang, malayo lang sa mga like, kung sanay ka sa city ay parang malulungkot ka doon. Pero kung sanay ka na naman doon ay okay lang ang buhay. In-encourage kami nila noon na tumira doon pero hindi. At siguro it's will of God dahil sa sitwasyon ni Papa Dudes. Kasi mahirap din doon, malayo ang hospital na mga malalaki. Malayo kasi at doon pa sila. Pag kailangan mo talaga mga matinding mga sakit, ay pupunta ka pa ng shuttle or Anchorage. Kasi ang lugar na yon ay magandang lugar na yon kasi mura lang ang mga bilihin din doon. Ang government ng Alaska ay nagbibigay ng tinatawag nilang dividend sa bawat tao na nakatira doon. Kung gusto mo lang na kung marami ang anak mo, ay marami ka rin perang matatanggap doon sa state of Alaska dahil nagbibigay sila ng tinatawag nilang dividend. Yon. Kung mga 7 ang anak mo at halimbawa ang dividend is 1,000, mababa ngayon ay yun ang tatanggapin ng bawat isang anak mo. Pero minsan maabot din sila ng mga 2,000 ang mga dividend nila. Pero hindi kami doon na siguro is will of God naman na nandito lang kami sa California dahil ito nga ang nangyari kay Papa. Need talaga ng hospital at doktor. Sa dami ba namang sakit ni Papa Dudes ay siguro hindi siya pinalad na magsama doon sa mga kapatid sa Juneau sa Alaska. Pero may isa siyang kapatid na sa Arizona, si Papa Dudes. Akong hindi alam ng lahat. Ito ay aking kinukwento lang dahil nandito na silang lahat na magkakapatid sa Amerika. May isa din siyang kapatid. Shout out Billy Buholano at Ning Lourdes Buholano na nandoon sila nakatira sa Arizona. Doon sila. Retired military ang kapatid ni Judy yung lalaki. At isa din doon sa Minnesota yung sister niya, yung nurse. Dalawa pala ang sister na nurse sa Mayo Medical pero nag-retired na ngayon. Pero matagal na siyang nag-work sa Mayo Medical. I think it's how many years? 60 years? 50 years na nag-work siya as a nurse sa Mayo Medical. Alam na nga kung ang mga ibang nakakaalam na Mayo Medical Center Hospital is the best hospital sa buong Amerika. Yun talaga ang the best. Dinadala doon, mga the best ang mga doktor doon. Mga presidente ng mga iba't ibang mga nasyon ay doon dinadala. Doon ako nagtrabaho sa food stop. I remember before na ang prime minister ng isang part ng Middle East ay dinala doon nung time na nandoon ako. Nandoon na. Kaya ang isang brother na bunso nila ay nandoon din sa Minnesota together with our sister Manang Fanny. Shout out Manang Fanny. Shout out Jojo. At tapos yung the rest ng brothers and sister ni Papa Dudes ay nasa Alaska. Shout out Margie Buholano and Wilfredo Kimpo. Si Margie is Kimpo already. Buholano Kimpo. Shout out Dodong Kimpo, Margie Boyrino Buholano, shout out. And sa asawang si Cathy, shout out sa inyo. Shout out sa family ni Manong Yuli na si Manong Yuli na pass away na last day lang. Shout out kay Nini Sabing at dalhin mo lang maayos ang sarili mo at before anything else, alagaan mo ang sarili mo na magiging okay ka at hindi ka magkakasakit. Shout out din sa mga anak, sa family. Ingat lang kayo. At sorry, hindi kami makakarating dyan ni Papa Dudes. Dahil nga sa sitwasyon naman ng uncle ninyo, alam naman ninyo, nandyan ang mga pinsan ninyo. Okay, my friends and friendship, yun lang, binibigay ko lang na background na ang namatay pala niyang, nag-pass away pala niyang kapatid ay second to the eldest, right? Second to the eldest, ang eldest nila is yung nurse sa Minnesota. At next is our Manong Yuli, na yun ang nag-pass away. At pangatlo si Papa Dudes. Pangatlo sila. 7 kayong magkakapatid, right? 8. Oo nga pala, 8 silang magkakapatid. Wala nang nakatira sa Pilipinas. All of them are already here in the US. At yun, marami pa silang mga naiiwang mga ari-arian, but wala na, nandito silang lahat.
Kaya that's a part of our life. Alam naman siguro nating lahat ng mga ibang mga parents, ibang mga tao na nagmamigrate dito. After all, wala na yung mga naiwan mo mga kung anong ari-arian sa Pilipinas. Hindi mo na mababalikan, lalo na pag tumanda ka na, right? Manda ka na, wala na. Kaya sino naman ang mga anak na titira doon? Wala. At may mga kanya-kanila na silang buhay dito. Kaya pag doon lang sa Pilipinas, mahirap talaga kahit ang mga medical mo, mahirap. Kaya we're all okay here in the US. So thank you. Matagal silang hindi nagkikita-kitang magkapatid. Dahil may mga kanya-kanila naman kasing mga health condition ang mga magkakapatid. Si Papa Dudes, yung sister niya sa Minnesota, at nandoon yung sa mga Alaska. Pero before, nagkaroon ng kami, family o Buholano, nagkaroon kami ng reunion dito sa, saan ba ang last nating reunion? Sa Las Vegas ba? Las Vegas ba yun? Sa Minnesota. Nung death anniversary ng Golden Wedding ni Manang Fanny, the sister sa Minnesota. Yun ang last nating nag-meet lahat, no? Na maganda pa ang mga kondisyon ng inyong mga pangangatawan. At may plan pa sana to have a family reunion, pero nagsisimula ng mag-paunting nagkakasakit na ang bawat isa sa magkakapatid. Si Judy especially. Si Manang Fanny ang may sakit din na sa mga tuhod. Ganon din ang sister niyang si Margie. May mga diferensya din sa mga tuhod, hindi na masyadong makalakad. Pero si Manong Yuli ang wala kong naririnig na may sakit, ano? Yun lang lately lang ang sinabi na nagkaroon siya ng kidney problem, di ba? Yun lang. Pero wala siyang iniindang mga ibang sakit, right? And then bigla lang. Hindi siya na stroke, hindi siya na heart attack, kundi it's like a cancer, yun lang. Hindi, wala siyang naramdaman, hindi niya naramdaman. Yung last minute na yun na ang pinakagrabe, yun na. Pero wala siyang naramdaman. He's a very active man. Very active talaga siya. Nakapagpagawa pa ng malaking bahay doon sa Kalibo Aklan, kung saan ang lugar namin na sa Kalibo Aklan. May ayos ang mga lahat-lahat. He's a very active man. Wala silang makakala na magkakasakit siya, wala, no? Basta bigla lang, no? Na nag-stop lang na yun lang naging nahiga lang siya ng 1 week and then after the next week ay namatay siya, no? Parang ganon. Correct me if I'm wrong. Parang ganon. Masakit talaga sa loob ng mga kapatid, especially itong si Judy, dahil yun talaga ang ganun talaga silang dalawa. See? Kahit sa Pilipinas, doon niya pinatayo ng bahay si Judy doon sa harapan din nila. Because he loves so much ang mga brother niya, ang mga kapatid niya. Kaya very close kahit mga anak. Kaya yun. Life is too short, my friends and friendship. Hindi mo masasabi, okay ka ngayon, you don't know what is tomorrow. Kaya ang gagawin na lang natin, do all the things good at enjoy life. Yan talaga. But okay lang, my friends and friendship. Okay? Jarrell is still in the Philippines. Ayun, tutor. Yun lang. Jarrell, ang dog mo ay hinahanap ka na. Tinan nyo, my friends and friendship, itong apo ko, pag nandito yan sa bahay, walang pasok yan kung ano ang ginagawa. Mahilig sa art yung batang yan, nagdo-drawing, nagugupit, naggagawa ng kung anong mga art. Talagang ang batang to. What are you doing? Oh, you're doing a fetal. Maliligo ngayon si Papa Dudes, my friends and friendship. Ito yung upuan niya doon sa bathtub para sa pagligo. Ako, grabe ang init, my friends and friendship. Tingnan natin. Ayan. Grabe. Medyo may hangin-hangin naman. Pero
panahon. See? Sobrang init. Mas okay yung may puno ka. Ito yung lugar walang mga tao na ayan. Doon ako pumupunta pag nagpapalabas ng aso. At least kahit kung walang puno, walang hangin, mainit. Buti dito sa may ito yung aming house. And papaliguan kasi Papa Dudes pagkatapos nito. Time will come yung bundok na mapupuno din ng bahay. Dahil tingnan niyo doon, no? Dati walang kabaybayan, init. Walang kabaybay doon dati. Ngayon mapupuno na. Paikot na dito yung bahay kasi ang nandoon sa may freeway, ginagawa na. Tingnan natin, my friends and friends, itong rose namin na tinatakpan kong ilong ko dito dahil ang pollen niya. Ano, yellow siya. Did you get your snack already here? Oriental store kami, my friends and friendship. Namili kami ng grocery. Ayan. Ito, kulang-kulang na 200 na to, pero ito lang ang mga pinamili namin. Grabe na ngayon ang price, my friends and friendship. Ito. Bili ako ng ano ba to? Lean. Binili ito, yung pork, ground pork lean. Namili rin ako ng para pang sinigang. Itong, alam niyo mahal na ito. O $80. 9 na. $8.99. Itong ground beef is $5.73 na ang isa. Oh my God. At ito nagbili kami ng ulo ng salmon para isigang namin ngayon. Ilagay ko muna ito dito, my friends and friendship. At i-ano ko. Magsisigang lang. I-ano ko muna to. Babad ng sandali dito. At isisigang ko to lahat. Hanggang bukas na kain. Ayan. Ayan naman siya. Ayan. At ito ay ilalagay ko lang ito sa ref. At ito meron pa ako nabili. Ay, nanay ko po. Friends and friendship, bumili rin ako ng saging. Yung frozen. Masarap kasi ito nga. I-almusal o i-merienda. Isang ganito is $10.99, bali 11 na. Whole steamed banana. At bumili din ako ng chicken. Pag gustong maglugaw, may chicken agad ako. Ay, in buo ron? Motoy or pati wala tekaw. Yung patimbang mo, wata buo pagtimbang. Pagpakiwa na ito sa gakin. Yung kinawalan, ikaw pumangat kami sa isda. O, maging buga. Tawani. Ay, wak, habo. Hay kung binuo to, paano brown agali? Oo. Wak, doon Agtut ang nakakiwa ut ato. Alam niyo, nakalimutan namin ang isa naming biniling karne. Ito yung bolo ng salmon. My friends and friendship, ang lalaki. You know. Sisigang ko to. Hanggang bukas. Isisigang ko dito sa pineapple. Gigisa ko muna, my friends and friendship.
Ang salmon kasi, dito sa Amerika ay hindi malangsa pag hindi ka marunong magluto. Pag i-ano mo lang siya, idiretso mo na kagad. Talagang may aftertaste talaga. Kaya ang ginagawa ko na lang, ginigisa ko at medyo sinunusunog ko yung bawang. At saka dinadamihan ko ng sibuyas. Marami kaming sibuyas. Ayan, kaya damihan ko at lagyan ko ng kamatis. At ito ang aking pang sabaw. Pero kulang pa ito, dadagdagan ko lang ng kaunting tubig. Wala kasi silang malaking pineapple na dating binibili ko. Ay grabe my friends and friendship, nakalimutan ko pa yung ribs ko na pinaputol. At yung ribs na magluluto sana ako bukas ng kaldereta, yung mga buto-buto ng beef. Eh wala, naiiwanan ko. Tapos nagpa-slice din ako ng baby ribs ng pork. Wala, nagsasama silang dalawa na yun at wala. Bumili na ako ng mga ingredients sa kaldereta ko. Nandito na lahat. Paano ko lulutuin yun? Wala akong beef. Ang beef na yun, yung may buto, yun ang masarap sana. Ay nako, talagang tumatanda na si Mama Ella. Nakalimutan ko doon, pinaputol ko. Tapos iniwanan ko. Hindi ko natandaan na mayroon ako doon, pinaputol pala. Ito natin ang kaunting mantika. Ayan, ilalagay ko na, ihalo ko na itong kamatis. Ayan. Yan, ihalo ko na dito. Parati ako nagluluto nito, my friends. Bina-vlog ko rin sa inyo. Yeah. Ito. I-gisa-gisa ko rito. Laki-laki ng hiwa, oh. Ako na itong pineapple juice, my friends and friendship. Ito ang gulay kong ihalo, ang mustasa. Pero alam nyo, my friends and friendship, ang mustasa nila dito hindi yung manghang sa atin ang mustasa dito hindi. Ano ang aking gulay, bababa din ito pag maluto. Pag maluto na yung gulay. Tutakpan ko muna. Luto na. Tuloy na ang aming hapunan. Ang aming dinner. Ayan na yung kay Papa Dudes. Hindi nga ako nakabili ng siling haba. Ay, ka na ba? Sabi ang kakainin ko. Ayan, kumain ka na. Okay, so, kumain ka na. Ako, my friends and friendship, gabi na. So, ano pang ating gagawin? Kundi say bye-bye to you all, my friends and friendship. And thank you for watching. And don't forget to subscribe to my Ella channel. And thank you very much. Shout out sa inyong lahat.